Mm. Okay. Yun nandito. Ito pala yung sinasabi ni Ma'am Rose Xavier. Na ring daw. Ayan o. Tignan nyo. Ayan pala o. Tignan nyo. Yan daw ring na yan. Ayan. Naparehas daw kay David Licauco. Yun sa bandang kaliwa, no? Yan, tuloy natin, tuloy. Medyo explicit scenes, but yung mas adult or mature na role, di ba? Yes, correct. So mahirap din siya. To be honest, ako din, I'm as of the moment, pareho kami ni Vince. Yung nilalaro pa kung saan. Pero luckily to me, I've also experienced a lot of role where I was a mom. Yung naging nanay ako, buntis ako. Limang beses ako umire, di ba? Pero beses ako umire. Di ba nga? Di ba? Pero yung mga ganong role, actually, nakaka-excite din siyang gawin. Dito. Di ba kasi hindi ko... Di ba sabi sa isip ko sa Kasi wala ka pa talagang experience. Di ba? Kasi yung pagkabata, dumaan ka naman doon. So alam mo siya kahit na paano, di ba? Yung motherhood. Oo, iba. So, yun naman siya. I know! Iiri ka ba talaga? What made you decide for research purposes, for future roles? Blooming niya talaga, no, mga Alam ko kabarda. na kapag in reality na siya. Ganito yung hawak sa table. Prepared ka na. Yes, gano'n. Ang blooming niya talaga, no? Masasabi ko, di naman pre. Masasabi ko rin naman na hindi pa ako nakawala doon kasi andun pa rin ako sa era na best friend ako lagi, and then andun pa rin yung youthfulness andun pa rin. Yung nanliligaw pero yung nililigaw ako, nag-aaral pa, ganun. So, para sa akin, medyo hirap din ako, no, na mag-transition, and hinahanapan ko rin ng way na paano ko ibigay sa role, kunwari bigyan ako ng role na medyo mature. For sure, oo. Pero, yun nga, medyo inaantay ko din yung opportunity na matry ko paano. And that's really exciting for me. And hopefully, in the near future, magkaroon ako ng role na mag-level up age-wise and paano atake naman ng bagong character. Track-wise naman Pero it's not a bad thing, Kasi, believe it or not, last year, 27 ako, gumanap ako ng 16 years old. Bumalik ako like all the way back to 16 years old. How did you Until she remembers for with Miss Charon, Miss Boots. 16 naman ako doon. Sabi ko, so, like you, parang biglang kinailangan kong ibalik, ano ba ako dati nung 16 ako, ganyan. Kaya, So, eto nga di ba? Eto yung sinasabi natin. Na sometimes kumukuha sila ng appearances sa mga personal life nila. So maybe eto so dun sa nag-trending na picture ni Barbie, remember, 'di ba? Yung nag-trending na picture ni Barbie na naka-bra lang tawag dito, naka-sport bra siya, 'di ba, sa party ni Janra na issue talaga ng bonggang-bongga. In-issue. Kasi baka naman kasi may connection, no? Baka naman kasi yung pelikula na gagawin niya merong connection doon saan po? Doon po sa ginagawa niya with Sharon Cuneta, 'di ba? Baka isa 'yon sa dahilan kung bakit siya na gano'n. Kasi gusto niyang i-feel, kasi gusto niyang i-attach yung sarili niya into the reality, 'di ba? Gusto niyang i-attach yung sarili niya dun sa pangyayari na yon, 'di ba? Na ganito ba yung feeling? Ganito ba yung feeling ng parang party goer na kasi 'di ba? Anong title nung nung movie nila ni Sharon? Ano nga 'yon, Mami? Love Thy Mother, no? Mami? Ano nga 'yon? Love Thy Mother? Honor Thy Mother. Honor Thy Mother. So, may tendency na siya yung anak ni Sharon Cuneta rito. Ito, unahan na naman natin. May tendency kasi, 'di ba, na connected yung outfit niya dun sa ni Janra, dun sa event ni Janra.
either may connection yon sa role niya na gagawin dito sa Honor Thy Mother, 'di ba? So hindi natin kaya wag natin i-judge itong si Barbie Fortesa or kahit na sinong artist na nakikita natin sa ganung postura or ganung ano kasi hindi naman natin alam kung paraan niya yun for transition para may makuha siyang transition, 'di ba? Pagdating sa eksena. Ganon. And happy Mother's Day to your wife. Salamat po. Ayan. Where can I watch until by B? Ayan. I can find it on Netflix. Ano? Until She Remembers. Meron na ba sa Netflix? Wala pa, di ba? Wala pa po ata sa Netflix ng Until She Remembers. Personally, Tuloy natin. kumbaga, hindi basehan ng kung ikina-level up mo or hindi. Yung age mo in terms of roles. Tama. I think it depends and nagbabase siya sa maturity mo as an actor. How Correct. you take on roles, ganyan, no matter how age or anong klaseng role yan, ganyan. I think yung type of pag-aaral mo dun sa character. Mas dun Correct. matetest yung maturity mo as an actor. I think din naman na parang, it doesn't reflect naman sa yung image or something. Yes. When it comes to the ages of your roles. But I think kasi when you're starting off, there's just this image that you have to portray na you're so nice, you're so kind, you're this innocent child. Na parang, ang bait ito, cute to. Makabasag bigla, makabasag image, ano? And don't you think it's actually Yellowing worn-out tires? This tire foam makes them look new again. Just spray it on to clean up dirt. it's actually Anong sabi ni Ma'am Helen Villanueva? Most Barda fans transferred to Dasbia because that's what they like when they see Dasbia's preference. Ayan, were they all out? Unlike Barda is still on low key. Sabi ni Ma'am Helen Villanueva. Ma'am Catherine Beltran, maybe B's character in Honor Thy Mother is a prodigal daughter. Well, possible po, di ba? Possible. Kaya parang tawag dito. Diskarte niya paano niya i-portray yung role niya ron or yung pagganap niya bilang isang, 'di ba, anak. Parang compliment na binibigyan ka nila ng role na hindi na ikaw. Kasi ibig sabihin, alam nilang kaya mong gawin yun, di ba? Parang it's actually a good compliment. Medyo napapasarap na yung usapan natin at nakita ko minamatan na ako ni Hailey dun sa terena. Sabi ko sa kanya, Kainin na natin. Segue ka na namin real quick. Ito ang food na nandito ngayon. We have our chili con fries. Wow. Yes. Burger spring rolls. Ang nandun, ang pork belly inasal at ang kanilang carrot cake and the Ferrero cake. Ayan. So guys, Mulan mo na please. rin. I will do the honors sa Ferraro cake, okay? Habang kumakuha kayo, sasagutin daw dapat ako. Tama nga pala. Nagmata kayo for a year, high school ako doon. Ganon, 1 year ako high school. So, and di naman ako parang, di ako namamadali. Hindi ako na parang kailangan ko na mag-transition. I think it's sort of a blessing na up to, like, I'm 23. But until now, I'm still doing, like, I'm 16 and 15, so as long as I can do that, I'd happily do it. Yes, maximize your youth. Diba? Tsaka sa kaya pa pumasok, pasok pa rin sa game dapat. Tsaka sa totoo lang, parang feeling ko advantage yan kapag kaya mo ng, kung kaya mo mas matandain yung roles, kaya ka pubatain. Parang feeling ko ang swerte mo kasi kaya mo gawin lahat eh. Eto nga yun. Ito yung nag-trending nga, 'di ba? Wait pakita natin sa kanila. Instagram. Na ang dami-daming nambash na mga matatanda, mga bata, 'di ba? Halo-halo na. Barbie is back. Let's go. Happy Mother's Day. Lagay mo tong meron siyang post dito, 'di ba? Na asa na 'yon? Kay genre tayo.
Oh, ayan. So ito, may possibility na ano ito, ayan oh. 'Di ba? Yang postura ni Barbie na 'yan. May posibilidad 'yan na may connection 'yan sa kanyang gaganapan sa ano, sa Love Thy Mother, Honor Thy Mother, 'di ba? Oo. So na hindi lang masyado naintindihan ng mga fans, 'di ba? Na grabe yung pambabash kay Barbie sa Facebook, 'di ba? Walang alos din nila maintindihan kung bakit gano'n yung postura or suot ni Barbie Fortesa sa isang klase ng party, 'di ba? So maraming ano yan maraming ibig sabihin yan kung bakit gano'n. May tendency talaga na connected yan doon, 'di ba? Yun na ma-showcase mo yung skills mo, yung maturity mo sa craft natin. And wala, yun lang. Yun lang yung thoughts ko tungkol dun. Barbie, yung sabi mo na parang hindi naman yung maturity naman na ano sa role. Pero that's speaking in hindsight. But dati, did you feel ba na nalilimitahan ka by that image? Yes. Especially yun na nag-start ka at a very young age. So mostly talaga mahirap i-transition yun kasi nakikita ka ng mga At that time, at that moment, feeling mo na napabox ka. I think more than the pagiging pa-cute nung time na yun, mas feeling ko, hindi ko pa ito na-realize dati kasi talagang since gusto ko talaga mag-artista, gusto ko umarte, ganyan. I treated everything like it wasn't work for me. Like, I really had fun talaga, really had my time. Pero ngayon, realizing it now, siguro mas nakahun ako sa mga mababait na roles. Mas yung mga budi-budi, tama, diba? Yung mga, ikaw yung lagi umiiyak, ikaw yung lagi, sinasabununan, sinasampal, ganyan, kinukulong sa kwarto, yung mga gano'n. Mas doon, I think, more than yung mga pa-cute na roles. Kasi, at the time, I was 13. So, ako rin naman personally, yung mga trip ko noon, pa-cute din naman, diba? Yung mga dresses ko noon, yung mga type ko noon, very Taylor Swift, very ganyan, mga Sunday dress. Oo, pa-cute din talaga ako as a 13-year-old girl. So, I guess Like and share po mga kabarda. Masyadong nakahuna ko sa mababait lahat. Yung parang hindi nila iniisip na pag may kunyari may project, lagi akong nandun sa mabait. Hindi nila ako nilalagay dun sa masama. or kontrabida. Pero ano mas prefer mo? Well, parehas siyang complex. Say goodbye to tough dirt and grime. The Soarfly Pero 300W. I think meron pang ano si Barbie dyan. Parehas siyang challenging both bida and kontrabida. Pero recently ko lang kasi na-experience maging kontrabida and I really enjoyed it. Yes, oo. Napanood ko yun yung Kontrabida Academy. Yan, Kontrabida Academy. And nagkaroon din ako, nag-guest ako sa show ni Miss Julian San Jose, tsaka ni David, yung Heartful Cafe dati. Kontrabida din ako doon. Na-enjoy ko din yun. Direct Mark de la Cruz yun. Sobrang na-enjoy ko siya. Maybe because, diba? Alam mo, Barbie, kung bakit na-enjoy mo yon? Alam mo kung bakit na-enjoy mo yon? Kasi, alam mo na crush ka ni David. Di ba? Alam niyang crush siya ni David. something new for me. So parang hindi siya pamilyar sa akin, hindi ako sanay. So nung na-try ko, na-enjoy ko siya. Di ba like, kunyari pag may cake or may bago pagkain na na-try natin, excited tayo palagi. Kasi hindi pa natin alam yung experience nun eh. So feeling ko yun, doon nagagaling yung adrenaline and yung happiness ko when I portray medyo mga mas complex na characters. So for you, when did that shift happen? Was it recent lang or personally, when did you feel na parang, okay, medyo I get to explore now? From yung mga teeny poppers. Siguro nag-umpisa siya Half Sisters, 2016. 2016. Kasi yun, na ako nun eh. College na ako. Isa sa role. College ko yung role. Hindi na high school. Hindi na ako
ako naka-skirt, ganyan. Ano na kami noon, civilian na kami noon. Working Wala na student na uniform. kami noon. Wala Yes, na correct. uniform, So yun, wash day medyo so syempre, same with yung approach sa acting. Mas nag-mature din, di ba? Kasi, Correct. ano na eh, mas marami ng hurdles yung character, mas marami ng challenges. So, mas kargado yung character, di ba? Tama. So, yun, I think yun, 2016, Half Sisters. Still, I think until now, you still give off that parang soft girl vibe, right? Pero parang even in person, ganun kasi. She's a very soft person. But because of that, may ano ba, is there something na parang pinipili mo na to repress some of your maybe emotions or reactions na huwag magalit, huwag maging masungit kasi masisira yung image mo na gano'n? Okay lang po, nagulat lang ako. Hindi pala si Ken. Hindi pala siya si Ken. Sorry. Nagulat lang ako. Sino kasi si Laila Celine? Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa Laila. I think, hindi lang siya para sa mga soft girls at hindi lang siya para sa akin. I think, it goes with everyone, with all of us, na kailangan nating kontrolin ang ating personal emotions, ang ating mga Correct. personal insights and beliefs towards something or towards other people, ganyan. Oo. Kasi nga meron tayong image na pinangahawakan, pinapangalagaan. So, I think mas yun. More than being a soft girl, mas I try to be nice to everyone. Kasi, honestly, na-experience ko na hindi nice sa akin everyone. And so, nag-promise ako sa sarili ko, hindi ko ito gagawin sa iba. Yes. So, yun. Hindi kasi, totoo yan yung sinabi ni Barbie, mga kabarda. Kasi that time nung nasa show business ako, marami talagang as in may ayaw kay Barbie. Real talk yan. Real talk. Napakadaming may ayaw kay Barbie Fortesa when it comes to, siguro kasi nasasagasaan sila, yung ibang artist nasasagasaan sila at yung mga ibang production, nasasagasaan sila ng pagiging professionalism. When it comes to professionalism ni Barbie Fortesa, malaking factor yun eh. Pagka ikaw ay nasasagasaan. Kumbaga, may karapatan ka kasi magalit. Oo, may karapatan ka magalit. And some of them talaga is nagagalit sila kay Barbie kasi nga parang instead na yun nga makisama dahil alam naman nila late sila ganun, parang yun nga parang parang binamalditahan daw sila. Well, karapatan yun ng isang artist yun kung magalit sa yung artista, especially sa mga makeup artist. Ang dami ko nakatrabaho na they don't want to work with Barbie Fortesa. Kasi nga, si Barbie Fortesa kasi may etiketa siya na pagdating sa professionalism. May tatak talaga si Barbie ganon. And if you're late, yari ka. Naging tatak na niya talaga yun. And even Barbie, as of now, alam niya yun. Alam ni Barbie yun. Kasi nga, sa tagal ko ring, ilang beses ko ring nakatrabaho si Barbie that time na maliit pa siya, batang-bata, as in batang-bata pa siya. Nakitaan ko na kasi siya ng ganung klase ng ng trabaho, yung pagiging professional. Pagdating sa call time, pagdating sa mga bata pa lang siya, professional na siya. Oo, kaya marami rin sigurong nagagalit. Kasi as in talaga noon, grabe yung chismis sa batang Barbie Fortesa. Totoo yan. Na kesyo ma-attitude, na kesyo feeling boss na, kesyo ang taray-taray, malditang bata, ganyan siya ituring. At ito ang sinasabi nyo. And alam ko yon. Nakita ko yon way back before. Kahit nga kala sino ba to? Sila pangalan, Marian Rivera. Sila Marian Rivera, which is naman sila, very vocal sila about it. Ito naman, reasonable naman yung kay Barbie kasi sobrang reasonable yung kay Barbie kasi nga, late ka eh. So, anong gusto mo matuwa sa'yo? Yung makeup artist ka, hairdresser ka, stylist ka, malilate ka, production kayo, malilate kayo. Diba? So, hindi. Supposed to be dapat, diba?
nagpapaka-professional yung artist, magpaka-professional ka rin. Kasi may mga ganong klaseng artista talaga way back before pa. Even si Sharon Cuneta, pagka kami, may taping kami ng Sharon Cuneta show, madaling araw pa lang andun na kami. Imagine that madaling araw, kasi mas maganda na ang katwiran ni Sharon Cuneta, mas maganda yung tayo yung nag-aantay kaysa yung tayo yung inaantay. As an artist. Kasi nga, bakit? Kasi nga, may tendency na mas maimbierna sa'yo yung katrabaho mo or yung production or yung director at may tendency hindi ka nakuhanin for the next project. Ganon. So, naman, acceptable naman yung ni Barbie. And even siya, alam niya na may mga taong mayroong ayaw talaga sa kanya way back before. Naranasan niya yun. Na ayaw sa kanya. Nararamdaman niya yun na ayaw sa kanya. Kasi, grabe talaga yung dating mga issue sa kanya. Nung bata pa siya noon, imagine. So I always try to be nice to everyone, accommodating, ganyan. Kasi kung ano yung katulad ng bata ako na hindi sila nice sa akin. Yun yung impression na naibigay sa akin. So gusto ko kung ano man yung impression na diba? Hindi pa sila tapos. I told you, diba? I told you. Kasi sinabi niya, yung bata siya na yun yung impression niya, diba? Yun yung sa kanya, hatol sa kanya, judgment sa kanya ng ibang tao. And which is, di ba, yun yung kinukwento ko sa inyo, na nakita ko yun, narinig ko yun, na ano ko yun, nararamdaman ko yun nung panahon na siya ay nakakatrabaho ko. Nung panahon, actually, eto nga, to be honest nung iniwasan ko siya, may teleserye sila. Ano yun, mami, yung kay sino yung kasama niya nun? Kinukuha ko dun sa teleserye na yon. Yung si Cheng, ano yan pangalan nun? Oo, di ba meron silang teleserye nun ni Barbie dati? Ano ang title nun? Basta meron silang teleserye ni Joyce Ching nun. Comment down below nga kung ano. Iniwasan ko talaga yon dahil sa issue ni Barbie Fortesa sa pagiging mataray, iniwasan ko na siya noon, time na yun. Kasi kinukuha ko nung isang stylist na mag-wardrobe that time. Kasi nga, parang ang daming kailangan kasi nga ang daming artist. So, iba't iba yung magi-style, iba't iba yung magwa-wardrobe. So, parang ang wardrobe ata nun is tatlong wardrobe ang kailangan. So, iniwasan ko yon as much as possible. Dahil nga dun sa mga nababalitaan ko rin that time. Which is, alam niya, di ba? Alam niya. If you are ashamed of veterans, wait for the veterans, then you are too strict with yourself. Sabi ni Ma'am Catherine Beltran. I just hate them. Kaya nga, di ba? Comment down below nga, mga kabarda, ano ba yon? Basta meron silang teleserye nun ni Chick. Magbigay ka sa kanila, makuha nila as a parang good example or lesson na madala nila gusto ko kung ano man yung impression na hindi pa sila tapos. Magbigay ka sa kanila, makuha nila as a parang good example or lesson na madala nila pag yung gano'n. Can I just say that she's one of the few celebrities that has no bad parang comment na na-receive ever. Like, pag tinatanong pa kung sino yung pinakamabait na artistang nakasama nyo, ang daming nagsasabing ikaw. Yeah, so I don't think ginagawa mo lang siya because yun yung dapat, but I think you are a really nice person. Parang I feel like, I also wanna say kami, You probably don't remember. pero kami na, nung pag-launch ng Sparkada, Yes. like, what, 4 years ago? Oh. Nasa AOS kami. Every summer. Oo. Pero around those times lang sa AOS kami, you were there, parang nahiya mag-hi and everything. But I was just around you and si Kuya Ken. Yes, Tapos question. nagkuulitan lang kayo and wala, sobrang gaan lang ng aura. So, Yes, parang, yes. tumatawa na din ako dun sa Yes. ganun. Pero Yes. alam mo, hindi siya nakakasindak. Wala na nung baguhan pa ako, nakasindak ako sa lahat. Oo, pare. Diba? Dagdag nun, talagang Mama Mi, shout out. So when I was there, I felt comfortable when I was there. Ano naman. Yan Pero naman biglang naman. bali. Kasi sinabi mo may hindi ka nice experience. Sino ba yun? Actually, iniisip ko kung artista ba or prod. Yun yung sinasabi ko. Dad is still the one who buys toys. This anti-gravity trap car is loved not only. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga sometimes fraud, nagkakaproblema, sometimes
artista ang nagkakaproblema, makeup artist, sometimes stylist, sometimes hairstylist, ganyan. So, marami talaga na may encounter mo sa likod ng camera. Sobrang dami at sobrang brutal when it comes to showbiz industry pag nasa likod ka ng camera. To be honest, kahit sino tanongin nyo, sobrang brutal sa likod ng camera. Akala nyo, ang sarap ng trabaho ng mga nasa likod ng camera dahil maraming kasamang artista, may mga kasamang artista. No. Hindi nag-aano yan sa ganyan. Pag nasa likod ka ng camera, trabaho. Oo, saka na yung mga pa-picture na yan, autograph na yan. Oo. Kumbaga, wala kang karapatang mag-enjoy. Literally, ganun. Pagka duguan ng mga proyekto nyo or hindi pa tapos ang shooting nyo. Pero pag tapos ng shooting nyo, kasi lahat doon seryoso. Even the artist seryoso. So, hindi ka pwedeng mag-banjing. Kailangan magpaka-professional talaga. Parang hindi na yata, Black Timer kasi yun noon. Guesting lang naman, Black Timer. So parang outside, siya, production. Ano nangyari? What happened? What did they do to you? Parang, Diyos ko, tapos mag-bring up na naman. Wala na po ito, matagal na po ito talaga. Pinabalik na lang namin. So anyway, parang, puyat ako noon, galing taping. Tapos, ang call time was 11 ng tanghali. Sa may Pasay, ganyan. Tapos nakiusap kami the night before kasi nga parang alauna hindi pa pinapakawalan ng set yung taping ko. Wala pang EGL mo? Wala pa. Ay may guesting nga ako kinabukasan. Sabi namin baka po pwedeng pa-adjust after lunch. Ganyan. Ay sorry po, hindi po pwede kasi may mga susunod pa pong guest. Ganyan. Sabi ko, sabi ni mama, sige po. So daan kami ng 11. So kay Puyat, kay alas 7 natapos, ano ako ng 11. So, sabi ko parang mag-aalauna na. Wala pa din. Malaman-laman namin ni mama, may inunang guest na hindi naman bigger star. Parang I wouldn't consider that person a bigger star. Yeah. Pero parang mas close lang kasi dun sa director. Na hindi naman siya puyat. Correct. Diba? Ang sa akin lang, let's be professional. Correct. Diba? Kahit naman ako, marami na akong kaibigang production staff. Diba? Marami na akong nakatrabaho production staff. Pero, kung binigyan ka ng call time na ganito, you have to be there. You honor it. Ganyan. Hindi yung mag-friendship card ka sa production na, kasi hindi mo alam, may naargabyado kang ibang tao na, kami naman nakiusap kami. I-bout out ko lang to parang may pinaparinggan ka Barang Parang may pinaparinggan si Barang sa palakasan issue. Diba? Naku nakakabasa ako ng issue rito mga kabarda. Parang biglang na-vote out ni Barbie yung palakasan issue. Parang may pinaparinggan ka ba rito? Nagtatanong lang ako, Barang May pinaparinggan ka bang palakasan issue? Na may natatapakan ka rin, di ba? Huwag kang parang sinasabi kasi ni Barang dito, ni Barbie na, di ba? Huwag kang hindi porke malakas ka or di ba? Gagamitin mo yung kalakasan mo na hindi mo nalalaman na may nasasagasaan kang tao. Ay, parang yan yung nakukuha nyo yung sinasabi ko, guys? Nakukuha nyo ba mga kabarda? Naku, parang may laman Nagtatanong lang ako Barang nagtatanong lang ako. May something ba? Parang may something Parang may something na dito. Talagang parang may hinanakit sa ganun si Barang, di ba? Si Barbie sa ganun sistema, palakasan sistema program na ganyan di ba? Ay nako, di ba? Ayan, ma'am, I just came back to you. Did you watch the MediaCon? At maging sino ka man, this seems to be is no mood and then he went out after a while and then he went inside. Ma'am, do you know the reason why? Saan MediaCon? Ang tagal na po niya, maging sino ka man na yan, di ba? Strictly because kasi works, new they don't know how to be strict with time. They are very professional. So they can't reach BB's time. Correct. Parang may parang may, ulitin nga natin, parang
parang may pinatatamaan si Barang dito, 'di ba? Ulitin natin Huwag kasi nga naman kayong palakas-palakasan, di porke, 'di ba? Nagugustuhan kayo ng pinakang mataas eh. 'Di ba? Gagamitin niyo na para magpalakas, para lang maituloy yung show niyo na na-cancel na, 'di ba? Yan tuloy na sagasaan yung project ng dalawa, 'di ba? On time, diba? Pero nandun na ako. Ulit. Alin, di ba? Kahit naman ako, marami na akong kaibigang production staff, di ba? Marami na akong nakatrabahang production staff. Pero, kung binigyan ka ng call time na ganito, you respect it. You honor it, ganyan. Hindi yung mag-friendship card ka sa production na... Kasi hindi mo alam, may naargabyado kang ibang tao na kami naman nakiusap kami. Eh di sana inulit siya ng call time, di ba? Pero nandun na ako. So, ang ending, umalis ako. Umalis kami ni Mama doon sa guesting. Tapos, after tumatawag yung production, ay, kayo na po. Ay, sorry po, hindi pa po kasi kami natutulog eh. Pasensya na po, ganyan, next time na lang. Ayun. Pero hindi sila nagalit. Nag-sorry pa sila. Even the host. Nag-sorry. Kasi nga, it was very unprofessional on their part. Aminado naman sila. Aminado sila. It's all worked out in the end. Oo, yan. Nag-sorry naman silang lahat. Pero, ang sa akin lang, ayoko sanang gawin yon, pero, at saka medyo wala pa rin ako. Hindi naman ako big star pa noon. Wala pa rin akong say noon. Pero parang I just want to give out a message na you can't do that to anyone na you think that's any less of someone else. Parang ganyan. Respeto. Talaga tayo. Mutual respect tayo sa lahat. So, yun. Correct. Nako, mukhang may tinatatamaan talaga si rito, Barang. Yung mutual respect na yan, parang may pinatatamaan siya talaga rito, mga kabarda. Ramdam ko eh. Remember yung last interview rin niya, 'di ba? May pinatatamaan siya. Yung last podcast nila, 'di ba? Yung last podcast niya, may pinaparinggan siyang bakla, 'di ba? Na gumagamit ng pangalan niya, 'di ba? Tapos dito, may pinariringgan na rin ulit siya. Ayoko siyang paano ba? Ayoko siyang isipin na yung mga tao na yon ang pinatatamaan niya. Pero masasapul ka eh. Kung mapapanood nila to ng mga tao na yon, yung salita ni Barang may laman eh, double meaning. Double meaning, parang yung pagdating sa yung salitang production, doon pa lang meron ng double meaning na para sa akin. Kumbaga, ibinout out, para sa akin ibinout out niya yung dating issue na nagiging issue ngayon. Na parang bang naulit yung issue ngayon. Na parang bang naulit yung issue ngayon na na ganon. Na may palakasan serye ba, 'di ba? Bakit parang meron ka na kayo nasasagasaan eh, 'di ba? Oo. Why? O bakit? Huwag mo nang yung ilaw, anak. Natutuwa kasi siya dito sa bar area namin. Yung ilaw dito, ayan. Natuwa siya. So, parang iba yung sa akin. Kasi alam ko yung issue eh. Alam ko yung issue na yan. Na may issue talaga nangyaring ganyan. Even... So, parang kung mapapakinggan nila to, itong interview na ito, itong podcast na ito, ouchie yun. Ouchie sa part nila. Dahil sinagasaan nila yung dapat sagasaan eh. May nasagasaan eh. May nasagasaan, as in may nasagasaan. So parang ginawang way ni ni Barang. Yun yung nakikita ko, ginawa niyang way itong interview na ito para mailabas yung kanyang hinanakit. Kumbaga parang ibinato lang niya sa kunwaring dating issue or na siya dun sa dating production na ganun yung sistema. And pagdating sa call time, may ko-connect ko siya doon sa schedule. Kasi yung sinasabi ni Barang na pagdating doon sa schedule, we have to stick on that. And from the very start, last year, meron nang naka-schedule for Barbie and David. Di ba? Last year pa, meron nang naka-schedule for Barbie and David. Just because na canceled. Just because na canceled yung nila,
Dahil sinagasaan nga. May sumagasan tao na kailangan si David Licauco doon sa proyekto na kinanceled na from the very start. Kasi nga, meron pa silang gagawin sana si Barbie at si David na movie and teleserye together. So, parang dahil nga nadaan sa kalakasan, nadaan sa malakas na impluwensya. So, dito connected ito Connected ito dito, mga kabarda. So, nakikita ko yung sama ng loob. 'Di ba? Nagets ko agad, 'di ba? Kasi kung ikaw wala kang alam sa issue, hindi mo magigets yung sinasabi ni Barang eh. Ako, gets ko yung pahiwatig ni Barang. May mensahe siya doon sa mga nantarantado sa kanya. May mensahe siya doon sa mga nang 11 sa kanya. May mensahe siya doon sa mga taong katrabaho niya na supposed to be naka-schedule na. Diba? Continue natin. Situation. For everyone else naman, baka may personal horror stories din May kayo. bring up na naman to ni Tita Rose Garcia. Matagal na yun, Tita Rose. Wala nang gano'n. Tapos na yun. Okay. Napagpatawad na. Okay na yun. Yeah. Para di ka nag-iisa kami rin. Okay, go. Sige. Personal horror stories na may Okay, time Yes. na hindi kayo sineryoso dahil sa maybe sa image nyo, Oo. or because of your branding or something. Ako, bubod na nga tayo, di ba? Tapos na to ha. May dating ako. Basta yung Jack and Jill, yun na yun. Siyempre, ang bida na, show to, side character lang ako, ganun, I was there for a few dating days, semi-regular ako ng konti. Parang ang pinaparinggan ni Barang doon, parang pinatatamaan niya ron. Oo. Ma'am Catherine Beltran, itago natin sa pangalang, kagaya nung unang natin, way back January, di ba? Na blind item natin, na kinancel yung kanilang teleserye ni Barbie, ni David Licauco. Di ba? Na supposed to be dapat meron, at nagwawala nga yung kanyang manager dahil ayaw pumayag. Di umano, ay hindi, dapat na-set na yan, ganyan, chu. Diba? At yung ang handle or hinahandle ng manager na yon ay itago natin sa pangalan Jack and Jill. Getching? Diba? Singkat ako, syempre di ako acclimated with the broad and everyone. Kasi madalang lang ako 2 days. Yes. Dali pa. Acclimated with everyone. Hindi lang isang beses. Nakaupo lang ako, tapos may makeup artist doon. Tapos yung saksakan maluwag. Nandun ka ba? Hindi, nakwento nila sa akin. Saksakan medyo maluwag. Nandun ako around the area lang. Ako yun Okay, go. Medyo maluwag. Nandun lang ako around the area ng saksakan. So tanggal. So nung sa akin yung makeup artist sabi, pwede ba, na wag mong galawin? Kupo na galaw. Sorry po. Mamaya, musog na ako. Nandun ako sa harap. Natanggal ulit. Sabi niya, ano ba? Gumanan lang. Sabi ko, so in-assume ko na hindi ako. Kasi wala na ako, hindi ko siya nagalaw. Namatay ulit pangatlo. Hindi ko siya saan. Sabi niya, ano ba? Ang likot-likot mo. Kita mo may naayusan ako. Oh my God. Bigla niya ako siniguan. Andun lahat ng artista. Yun. Mi Watch 5 Active Smartwatch, your ultimate activity companion. Features a 2-inch clear display. Then nangyayari talaga yon when it comes to production house. Nangyayari talaga yon. And lalo-lalo na pagkabaguhan ka or extra ka or hindi ka naman yung star. For example, hindi ka star doon sa sisigawan ka talaga. Sino ka ba? Ano bang mo rito? Ganyan. Umalis ka nga, doon ka nga. Sisigawan ka talaga ng production. Even the director. Nako, may experience nga ako kay Direk Mati. Kay Direk Mat,